Yung unang pumapasok talaga sa isip ko yung struggle talaga for freedom and democracy ng Pilipinas. Pag narinig ko yung EDSA movement, so it's all about the people, lalo na yung mga nanguna during the martial law era. So movement talaga yung EDSA. Di na ko papayag na mawala ka muli. Noong 1986, ako ay nasa ika-4 na taon ng high school. Graduating ako noon at nagdesisyon ako kasama na iba pang mga kaibigan na pumunta sa EDSA. Isa ako sa mga naging saksi sa kasaysayan noon. Naalala ko noon bilang high school student, wala akong pera na nagpunta sa EDSA, wala akong dalang pagkain, pero busog na busog ako. Kasi kahit mga total stranger, hindi ako kakilala, inaabutan. Yung simpleng pagluhod ng mga madre, napatigil yung mga tangke. Nagrosaryo lang, nag-iyakan na yung mga sundalo. Yun yung mga tidbits na hindi mawawala sa isipan ng marami. Noong 1986, nakita natin yung dismantling ng diktadura. Bagamat sa mga sumunod na taon, talagang yung problema ng bayan ay nananatili pa rin. Wala pa ring lupa yung mga magsasaka, mababa pa rin yung sahod ng mga manggagawa, pero hindi natin matatawaran yung tinatawag nating tagumpay. Wala rin naman nangyari noong panahon ng people power. Noong EDSA, wala rin hanggang ngayon. Lalong gumugulo. Mahirap, lalong naghihirap. Ang mayaman, lalong yung mayaman. Ang mga buhaya, lalong lumalaki yan tiyan. May halaga pa rin ito kasi yun nga, marami sa mga freedoms and rights na sometimes tinitake ko for granted is also bunga nung EDSA People Power Revolution. Hindi naman siya natapos pagkatapos nung nangyari in the past. So naabutan mo man siya o hindi, nagpapatuloy pa din yung laban natin. Ang demokrasya ay ipinaglalaban, hindi ito basta-basta ibibigay sa atin. I think it's going to start muna online with the discourse ng mga tao. Siguro yung physical na lang, if it really comes to that level talaga, I think na it's going to be a much more civil revolution rather than sa kalsada talaga like in 1986. Maganda na magsimula siya sa mga grassroots nating mga parts of society. So yung mga totoo talagang nangangailangan, yung mga totoong nagli-live na mga experiences ng mga inaapi ng sistema natin ngayon. And dapat dun talaga nanggagaling. Hindi yung parang magiging performative lang siya in a sense na magiging symbolic lang yung any kind of EDSA or people power movement. So it should always come from and will always be represented by the people themselves, no? Malabo na siguro kung gising na yung tao. Sino pa magtitiwala sa mga politikong sinungaling? Sa kabataan siguro, mas maganda pagtuunan na lang nila ng pansin ang kinabukasan nila. Yung klase ng demokrasya na dapat na ipatupad rito ay yung tunay na demokrasyang nagsisilbi sa interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. Hindi ito demokrasya para lang sa iilan o demokrasya para sa mga mayaman at makapangyarihan, para sa mga kabataan na naririto pa rin hanggang ngayon at nakikibaka para sa makabuluhang pagbabago. Dapat na ipagpatuloy yung ganitong klaseng adhikain. At kung halimbawa lang nangangailangan talaga ng panibagong people's uprising, wag nating katakutan ito. EDSA will always be a movement that continuously shape our future or even our present, no, ngayon. Parang kahit hindi natin siya na-experience, we reap off both the benefits and also the constraints na sinimulan ng EDSA People Power. Yung diwa talaga ng EDSA comes down to yun nga, yung freedom nga talaga and the way na meron tayo kung anong meron tayo ngayon, the way na nagagawa natin yung mga nagagawa natin ngayon, like nakakapag-share tayo ng opinions, is really based dun sa diwa talaga ng people power. And of course, hindi rin natin makakalimutan na sama-sama tayong lalaban at sama-sama tayong babangon din bilang Pilipino.